Praise the Lord! Kamusta na kayo, mountain movers? God is good all the time. And all the time, God is good. Ano ba ang ating goal for this 2024? Happy New Year sa inyong lahat. At ngayon ay bagong taon. January pa rin. Ibig sabihin, for the whole year, ay meron tayong inaasahan sa Panginoon na dakilang bagay na gagawin niya sa bawat isa sa atin. At alam natin na nandyan siya para sa ating lahat. Ang ating buhay ay nasa Panginoon at siya ang nagsabi na siya na nagsimula ng mabubuting bagay sa atin ang tatapos nito hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So ano ba ang ibig sabihin na meron tayong amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Kapag sinabi ba nating tayo ay anak ng Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin, ano ang mga kalakip na makapangyarihang salita na ating pinanghahawakan? Ang Ama ang siyang nagbigay sa atin ng lakas, buhay. At siya din ang nagsabi na even to your old age, I will take care of you and I will carry you until na ma-fulfill ang lahat ng mga pangarap na ipinagkatiwala ko sa iyo. Mababasa natin yan dun sa Isaiah chapter 46 beginning verse 3. Kaya huwag tayong mag-alala o mangamba sa taong ito ng 2024. Ang ibig sabihin, ang Diyos na ating Ama ang siyang mangangalaga sa atin. Meron tayong tagapag-ingat, meron tayong tagapagtanggol, meron tayong tagapagpala, meron tayong malalapitang Diyos na anytime, 24 hours ay tatanggap sa atin upang sa oras ng ating pagtawag ay makatanggap tayo ng kalakasan, kasagutan, ito man ay yes or wait, nandyan siya para tayo ay alalayan sa buhay na ito, sa gitna ng kawalan sa mundong ito. Iba tayo sapagkat tayo ay may sinasampalataya ng Diyos na buhay. At ang Diyos na ito ay walang imposible para sa Kanya. Actually, ang sinabi doon sa Job chapter 9 verse 10, that with this God, there's nothing impossible. All things are possible and His miracles never be counted. And even His wonders we cannot really understand. So it's really full confidence in our part na meron tayong sinasampalatayanan sa ating puso na Ama, at ang Amang ito ay ang Diyos mismo na may gawa ng langit at lupa, at siya ang may-ari ng lahat ng bituin sa himpapawid na hindi kayang bilangin. Siya ang may-ari ng mga planeta, ng buwan, ng araw, at maging ang mundong ito at lahat ng naririto ayon sa awit 24. Psalms 24 says, "The earth is the Lord's and the fullness thereof." Ang may-ari ng mundong ito at lahat ng naririto, maging ang ating buhay, ay ang ating Amang sumasalangit. Ang ating Ama na mas sasandigan natin anumang oras sa ating buhay, na merong napakagandang plano sa bawat isa sa atin.
na kung tayo ay lubos lamang magtitiwala sa Kanya sa bawat araw, uunahin natin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, ay idadagdag niya ang lahat ng bagay sa ating buhay na ating kailangan. Kaya't kailangan ay unahin natin siya sa anumang gawain natin sa pang-araw-araw. Magbasa tayo ng kanyang salita at alamin ang kanyang kalooban, tumawag sa kanya sa pamamagitan ng pananalangin, sapagkat gaya ng ating pananalangin na itinuro ng ating Panginoong Yesus na ibibigay niya ang sagot sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa gaya ng nasa langit. Bigyan niyo po kami ng aming makakain araw-araw. So we come to God in a daily basis because God will supply all our needs and He will sustain us sa lahat ng area ng ating buhay. Kalakasan, hindi lamang sa spiritual na buhay, kundi sa ating mental o isipan, sa ating relationship sa Kanya, tayo bilang mga magulang sa ating anak, tayo bilang asawa sa ating asawa, tayo bilang kaibigan sa ating kaibigan, and also physically, yung strength ng Diyos sa atin na meron tayong good condition of our body, good health, long and satisfying life. Every day, He will provide for us and He will sustain us in an increasing manner. Ibig sabihin, ang pagpapala niya ay may antas ng pagtaas sa bawat isa sa atin. Na sa oras ng ating karamdaman, siya ang ating kagalingan. Sa oras ng ating kalungkutan, siya ang ating kagalakan. Sa oras ng ating pag-aalala, nandyan siya para sa atin upang ang pag-aalalang ito sa ating puso ay mapalitan ng lakas ng loob at tapang ng kalooban. Nandyan siya para sa atin upang tayo ay pagtanggol sa anumang pwersa ng kadiliman. Nandyan siya na nangangalaga at tumutulong sa atin araw-araw. Kaya ang sabi niya doon sa Jeremiah 32 verse 27, "If you call upon me, says the Lord, I will answer you, and I will show you great and mighty things which thou knowest not." Na kung ikaw ay tatawag sa akin, pakikitaan kita ng mga bagay na hindi mo pa nararanasan sa talambuhay mo at mga bagay na kamangha-mangha at sasaya ng iyong kalooban. Ang ating Ama na sumasalangit na hindi man lamang pinahihintulutan ang mga ibon na lumapag sa lupa kung wala ang kanyang magandang kalooban. Ibig sabihin, kung ang mga ibon sa param ay pinangangalagaan ng Diyos at lumalapag sila sa lupa at ito ay nasa ilalim ng pangangalaga ng may bigay ng buhay sa kanila, kung sila na less important bird ay hindi magawang pabayaan ng Diyos na ating Ama, how much more ang bawat isa sa atin na higit sa mga ibong ito, na nilalang ng Diyos ang bawat isa sa atin ayon sa kanyang wangis at sa kanyang larawan. We as His reflection, na kung sa kasandaling ito nakatingin ang Diyos sa bawat isa sa atin, nakikita niya mismo ang kanyang sarili. Sapagkat tayo ay nilalang niya, nakagaya niya in His likeness after His own image. As we, the reflection of God, totally blessed, totally loved by Him,
and totally anointed by Him and has the capacity to really be a blessing to our family, to our loved ones, to our friends. Kung kaya pagtibayin natin ang ating relationship sa Kanya because everything that we need in this life has already been prepared even before time began. Everything that we need in this life has already been given unto us. It is finished through the finished work of our Lord Jesus Christ. All we have to do is to have strong faith to build our relationship with Him. Ang kailangan lamang po para matanggap natin ang lahat ng mga dakilang bagay na inihanda niya na sa atin mula noong paman, tayo na kanyang mga anak, ay meron tayong malusog at malakas na pananampalataya. Kung kaya tayo ay nagagalak sa katuparan ng lahat ng inihanda niya para sa atin. Kaya una, let us strengthen our faith in the Lord. Bakit po? Sapagkat kapag malakas ang ating pananampalataya, anuman ang inihanda ng ating Ama, noon pa man sa bawat isa sa atin ay siguradong makakamtan natin. Because everything will be received through faith. Faith, pananampalataya. Now is faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. At hindi tayo dapat mabuhay sa kung ano man ang nakikita natin because the very opposite of living in faith is living in sight. Yung nakikita ng ating mga mata. Nakikita natin, wala. Nakikita natin na walang pag-asa, walang manifestasyon, walang realidad. So, hindi tayo dapat mabuhay sa kung ano ang ating nakikita, kung hindi sa kung ano ang pananampalataya na inilalagay ng salita ng Diyos sa ating puso. Sapagkat walang imposible sa kanila na sumasampalataya. Kaya tibayan natin sa taong ito ng 2024 ang ating pananampalataya sapagkat nag-instaur na ang ating Ama ng mga dakilang bagay sa taong ito ng 2024 bago pa ito dumating. At tatanggapin na lamang natin kung ano man yung in-instaur ng Diyos sa taong ito ng 2024 ayon sa ating pananampalataya. Kaya tatagan natin ang ating pananampalataya. Una, paano tatatag ang ating pananampalataya? Through hearing and hearing the Word of God. Kaya kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos sa Biblia, kailangan naririnig natin. Sapagkat sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, doon dumarating ang ating pananampalataya. Doon tumatatag ang ating pananampalataya. At kapag matatag ang ating pananampalataya, yung manifestation ng inaasahan natin sa Diyos na hindi natin nakikita ay ating mararanasan. Ay ating matatanggap. Nandyan lang ang mga pagpapala pero hindi natin siya makita. Parang wala sapagkat hindi nga ayon sa nakikita. Si Pedro, nung inanyayahan ang mga alagad na lumakad sa tubig samantalang ang ating Panginoong Yesus ay lumalakad sa ibabaw ng tubig na napagkamalan ng mga alagad na multo, tinawag ng Panginoong Yesus ang mga alagad na lumabas sa bangka upang lumakad din naman nakasama niya. Ngunit ang tumugon lang sa kanyang panawagan sa 12 disipulo ay si Pedro. Siya lamang ang lumabas ng bangka papunta sa Panginoon sa ibabaw ng tubig. At nung lumabas siya sa bangka, nakapaglakad siya sa ibabaw ng tubig. Habang nakatuon ang kanyang paningin sa Panginoon. Ngunit nung narinig niya ang lakas ng hangin,
at naibaling niya ang kanyang paningin doon sa lakas ng hangin at nawala yung kanyang paningin sa Panginoong Hesukristo, doon siya umpisang lumubog hanggang sa siya ay muntik nang mamatay sa kanyang pagkakalunod. Mabuti na lang nung sinabi niya, Panginoon, tulungan niyo po ako. Agad siyang tinulungan ng Panginoon, inabot yung kanyang kamay at ibinalik siya sa loob ng bangka. Pero nung nakatingin ang kanyang mga mata sa Panginoon, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. So ituon natin ang ating paningin, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil nakatuon ang ating atensyon sa ating Panginoong Hesukristo, doon natin matatanggap ang tatag ng ating pananampalataya because Jesus is the author and the finisher of our faith. At kapag ito'y tumatag, nandun kasabay ang mga manifestasyon ng mga hinihiling natin sa Diyos sa buhay na ito. So don't stop hearing the Word of God. Let us continuously hearing the Word of God to strengthen our faith. At basahin natin ang kanyang salita araw-araw upang ang salitang ito ay magdala ng himala sa ating buhay dahil tumatatag ang ating pananampalataya at tumataas ang antas nito sa ating buhay. And yung relationship natin sa Kanya ay higit na nalalapit sa Kanyang kalooban upang ito ay tuparin natin sa ating buhay. Sapagkat kapag matatag ang ating pananampalataya, walang imposible na magaganap sa ating buhay. Naalala ko yung sinabi ng Panginoon doon sa Mark 11:22 and 23. Whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in your heart. Ang sino mang magsabi sa bundok na ito, na siya'y tumilapon sa dagat, at kung hindi siya mag-aalinlangan sa kanyang puso sa halip mananampalataya, anuman ang kanyang sinabi ay mangyayari. Kaya kung kayo ay nananalangin at may pananampalataya kayo, natanggap nyo na ang sagot sa inyong mga pananalangin. Pananampalataya. We should have faith like God's faith. Ang sabi doon sa Mark chapter 11 verse 22, have faith in God. Sa ibang translation, have faith like God's faith. Magkaroon ka ng pananampalataya gaya ng pananampalataya ng Diyos. That God created all things out of nothing. Only He speaks and things came out. Nung nagsalita siya, ang sabi niya magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Magkaroon ng paghihiwalay sa liwanag at sa kadiliman, nagkaroon ng separation. Magkaroon ang kalawakan ng paghihiwalay sa lupa, nagkaroon ng lupa at nagkaroon ng kalawakan, ang langit at ang ulap. Sinalita lamang ng Diyos ang lahat ng bagay magmula sa wala. Dahil ang kanyang puso ay punong-puno ng pananampalataya, nag-manifest kung ano yung kanyang sinabi into physical realm out of nothing. Kaya kung tayo ay may tatag ng ating pananampalataya, anuman ang sabihin natin, ay merong manifestations, may kapangyarihan. Kaya ang sabi ni Jesus, whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe whatever he says, it shall happen. Anuman ang sabihin ng taong ito na may pananampalataya sa kanyang puso, sa bundok na ito na siya'y tumilapon sa dagat, mangyayari
sapagkat ito'y sinabi niya ng may pananampalataya sa kanyang puso. Kaya mahalaga na matibay, matatag ang ating pananampalataya at puno ng salita ng Diyos ang ating puso, ang ating isip, sapagkat kapag ito ay namutawi sa ating labi, inihayag natin ang pananampalatayang ito, there is reality and manifestation of God's miracle over our life. Kaya sa taong ito ng 2024, ang goal natin is to strengthen our faith in our heart through hearing the Word of God, through reading the Word of God. Ang palakasin natin ang ating pananalig sa Kanya sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. At kapag matatag ang ating pananampalataya, yung ating relationship sa Kanya bilang Siya ang ating Ama na may gawa ng langit at lupa at tayo ay Kanyang anak, matibay, matatag, kung kaya't anuman ang dumating na pagsubok, hamon sa buhay, temptation, magtatagumpay tayo. Sapagkat alam natin nang may tatag ng kalooban at pagtitiwala sa Kanya, na Siya ang kikilos sa ating buhay, na Siya ang magtatanggol sa ating buhay, na Siya ang haharap sa anumang hamon sa buhay na ito, kung kaya tiyak ang katagumpayan, tiyak ang katagumpayan, tiyak ang pagpapala, tiyak ang kalakasan, tiyak ang kasagutan mula sa Kanya. Then number 2, whatever we do, let us do for His glory. Ano man yung ating ginagawa, ialay natin sa Kanya. Kung tayo man ay naglalaba, kung tayo man ay nagluluto sa ating pamilya, kung inaasikaso man natin ang ating mga anak, o nagtatrabaho tayo, let's do all things for His glory. Gawin natin ang lahat ng bagay sa Kanyang karangalan at kaluwalhatian. Yung mga anak, kahit na hindi na utusan ng mga magulang na magligpit ng hinigaan, maghugas ng pinggan, tumulong maglaba, isipin na lamang ninyo, mga anak, na ito ay ginagawa ninyo sa Panginoon. At ito ang paglilingkod nyo sa Kanya, ang tumulong sa inyong mga magulang. At kapag ito ay nasa puso ninyo, ang Diyos na may-ari ng langit at lupa na ating Ama ang magpapala sa inyo. At ang pagpapalang ito ay hindi kayang ibigay ng sino man sa mundong ito. Magugulat na lamang kayo kung anong mga himala ang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Bakit? Sapagkat lahat ng inyong ginagawa ay iniuukol nyo sa Kanya, sapagkat nais nyong magbigay ng karangalan sa Kanyang dakilang pangalan. Kaya kahit na hindi na kayo utusan ng inyong mga magulang, gawin nyo na ng kusa yung mga dapat gawin sa loob ng bahay, sapagkat ang inyong pinaglilingkuran ay ang inyong Amang sumasalangit na may-ari ng langit at lupa, na ipinagkaloob si Jesus para sa ating kaligtasan. Ganon din naman yung mga nagtatrabaho. Kahit sabihin pa natin na yung kumpanya ninyong pinagtatrabahuhan ay kuripot at hindi ganon magbigay ng benepisyo o ng laki ng sahod. Basta gawin ninyo ang inyong trabaho na para bagang sa Diyos kayo naglilingkod. At Siya ang magpapala sa inyo. Naalala ko nung ako ay nagtatrabaho at nag-aaral at the same time. Diyan sa atin sa Pioneer, nagtatrabaho ako. 6 to 12, shifting. Minsan 6 to 2, minsan 2 to 10, minsan 10 to 6, tatlong shifting. Alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Yung second shifting, alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi.
Yung third shifting, 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So, shifting ang trabaho dyan sa Pioneer Ceramics. Nagtrabaho ako dyan sapagkat na-drop out ako at hindi ako makapasok sa school sapagkat sa kalokohang ginawa sa akin ng Diablo na gusto niyang sirain ang aking buhay. So, tumigil muna ako sa pag-aaral at nagtrabaho ako dyan sa Pioneer. So, nung ako ay nakakilala sa Panginoon, binago niya na ako. Kahit na may shifting, gusto kong makatapos ng pag-aaral. Imposible sa Pioneer sapagkat ililipat ka ng shift. Minsan 6 to 2 ka, minsan 2 to 10, minsan 10 to 6. Nagpray ako sa Lord. Lord, gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Tulungan niyo po ako. Napayagan ako ng supervisor ko na i-stick lang ako sa isang shift sapagkat gusto ko pong mag-aral ng pag-aaral sa gabi. Dahil nga hindi pa ako nakatapos ng high school nung time na yon, nagpaalam ako sa supervisor ko. Ang sabi niya sa akin, okay, sige, papayagan kita, pero wala sanang makakaalam sapagkat hindi pinahihintulutan dito ang working student. Pero ikaw, pahihintulutan kita. So, nakapag-aral ako, nag-stick lang ako sa isang shift, 6 to 2. 3 o'clock ng hapon hanggang gabi, nasa school ako. Sa Arellano University, dyan sa Kanyugan. Nag-aral ako. At the same time, nagtatrabaho ako. Bakit ako pinayagan na ma-stick lang sa isang shift ng 6 to 2 at makapag-aral sa gabi? Sapagkat nakita nung supervisor ko kung gaano ako kasipag magtrabaho. Hindi ako nalilate at hindi na ako inuutusan kung anong dapat kong gawin. At higit pa doon sa ini-expect ng supervisor ko yung nagagawa kong production sa paggawa ng tiles. Bakit? Sapagkat iniukol ko yung pagtatrabaho ko na tila baga sa Diyos ako naglilingkod at nagtatrabaho. Siya ang aking boss. Siya ang aking pinagtatrabahuhan. Pagkamat napakaliit ng sweldo. Kaya nung nagpaalam ako na ako ay mag-aaral at maaari ay stick lang ako sa one shift, agad akong pinayagan. At nakapag-aral ako sa Arellano University sa Kanyugan hanggang sa nakatapos ako ng high school. Hanggang sa ako ay nakapag-aral sa PUP, nandyan pa rin ako sa Pioneer nagtatrabaho. See? Ginamit ng Diyos yung supervisor ko para makapag-aral ako. Bakit? Sapagkat nakita niya na kahit na wala siya, tuloy-tuloy yung trabaho ko. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, Lord, ikaw yung pinaglilingkuran ko. Ikaw ang aking boss. Niluluwalhati kita sa trabahong ginagawa ko. Hindi lang ako nakatapos ng high school. Hanggang nung college pa. See? We were made to give God the glory. So ano man yung ginagawa natin, gawin natin ito sa kanyang kaluwalhatian. Dahil siya ang ating rewarder, siya yung ating tagapagpala, siya yung ating pagpapala, siya yung ating gantimpala, ang Diyos ang nakakakita higit sa lahat sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya yung mga anak hindi na kailangang utusan pa ng mga magulang. Gawin nyo na yung dapat ninyong gawin. Bakit? Ginagawa nyo na ito una hindi para sa inyong sarili, kung hindi para sa Diyos. Lord, gusto kitang maluwalhati. Gusto kong maging masaya ka sa aking buhay. Kaya gagawin ko ang mga bagay na makapagpapasaya sa iyo. Tutulong ako sa mga magulang ko, magsisipag ako ng pag-aaral. Tutulong ako sa tito ko, sa tita ko. Tutulong ako sa gawaing bahay.
Kapag yan ang naging motibo ng puso mo, hindi mo man hanapin ang pagpapala, darating ang pagpapala sa iyo. Darating ang katalinuhan ng Diyos sa buhay mo. Darating ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Siya ang magpupromote sa iyo. Siya ang magbibigay sa iyo ng katalinuhan sa pag-aaral mo. Siya ang magbibigay sa iyo ng pag-iingat, ng gabay. Siya ang magiging sandigan mo. Hindi ka niya bibiguin. At hindi mo siya kayang bigyan ng sapat. Nagbigay ka sa kanya ng panahon, mas marami siyang ibibigay sa iyo na pagpapala. We cannot outdone Him. We cannot outgive Him. He will give us more than what we have done for His glory. Kaya let us be our goal this 2024 na anuman ang ating gawin ay ialalay natin sa Kanya. Ihandog natin sa Kanya at siya magpapala sa atin. Hindi niya tayo bibiguin. Hanggang ngayon, God is sustaining us. Hindi lamang niya binago ang aking buhay. Hanggang ngayon, nandyan ang kanyang pagtulong, nandyan ang kanyang pagsama, nandyan ang kanyang pabor, nandyan ang kanyang kalakasan, nandyan ang kanyang pag-iingat, nandyan ang kanyang kapayapaan, nandyan ang kanyang katagumpayan sa aking buhay at sa aking pamilya. Sapat ang Diyos sa ating buhay. Sapat-sapat siya higit sa anumang bagay sa mundong ito. Kung kaya't siya lamang ang pagtiwalaan natin. So sa taong ito ng 2024, let us strengthen our faith. Patatagin natin yung ating pananampalataya sa ating buhay para makakilos ng totohanan ng Diyos in the impossible way. Para walang maging imposible at walang maging hadlang sa ating mga inaasam-asam mula sa Kanya. And pangalawa, lahat ng gagawin natin ay para sa Kanyang karangalan. Amen? At sa ganitong paraan, masusurprise tayo. Ang taong ito ng 2024 ay punong-puno ng bunga sa ating buhay. Amen? At sa ating pamilya. Tayo manalangin. Salamat po, O Diyos, sapagkat patuloy niyong pinatatatag ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami, O God, na i-priority kayo sa bawat araw na bago kami matulog, kami ay makapanalangin, makapagbulay-bulay ng inyong salita. Ganon din naman po sa aming paggising bago kami magtrabaho, ay itaas namin sa inyo ang buong maghapon. Itaas namin sa inyo ang aming mga mahal sa buhay at ialay namin sa inyo ang aming buhay, ang aming puso at isip, na sa lahat ng aming gagawin ay maparangalan ka namin. Matuwa ka, magalak ka sa aming buhay, maging sa lahat ng aming gagawin. Salamat po, Panginoon. Pangalawa, ialay namin sa inyo ang lahat ng aming gagawin. Because we were made to give you glory. We were made for your glory, O God. So Lord, we want to please you. Nais naming bigyan ka ng kagalakan, bigyan ka ng kapurihan sa lahat ng aming gagawin. At alam namin, yung katagumpayan ay susunod lamang. Alam namin ang pagpapala mo ay susunod lamang sa lahat ng ito. Salamat po sa bawat pamilya ng Mountain Movers sa taong ito ng 2024. This is a year of your manifestation upon their lives, your miracles, yung iyong himala, at mga kamanghamanghang bagay na hindi nila lubos maisip kung bakit ito ay nararanasan nila sa bawat araw sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Pinupuri ka namin, Ama. Patuloy ka pong kumilos na makamahimalang pagkilos. Patuloy niyong pagalingin ang anumang uri ng may sakit at karamdaman. Abutin niyo po sila, Panginoon.
Naalala din namin sa inyo ang mga naghihirap, patuloy niyo po silang bigyan ng kaginawahan. Ang mga may problema sa anak, bigyan niyo po sila ng kalutasan. Ang mga may problema sa relationship bilang mag-asawa, bigyan niyo po sila ng the best na solusyon, O God. Salamat po sa oras na ito at maging sa aking mga kapatid sa Mountain Movers. Continue to bless the family of Sister Jovi. Continue to bless the family of Sister Soul. Continue to bless the family of Cheryl. Continue to bless the family of Nanay Irma. Continue to bless the family of Jerry and Lisa. Continue to bless the family of Gig and Sister Edith. Continue to bless the family of Ate Luchi. Continue to bless Des and Desbert, oh God. Continue to bless my family, oh God, ang Gati family, and the rest of our brothers and sisters, si Sweetie, si Sophia, kanilang mga mahal sa buhay. Oh God, salamat po Panginoon, sapagkat patuloy nilang nararanasan ang iyong pag-iingat, gabay, tulong, higit sa lahat ang iyong presensya, kasama ng iyong libo-libong mga anghel. Ito po ang aming panalangin may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, ang lahat ng mountain movers ay magsabi ng Amen, Amen, Amen and Amen. Praise God, mountain movers. God bless you all.